Kulang sa pansin. Pansin nyo na baka matalo kasi sa 2028. Ang taas pa naman mo. Ang taas mo pa naman. Walang index card kaya hindi niya alam. Meron po taga-diktang. Galing, no? Ang galing ng ano nila habang nagsasalita. Doon po magaling si Risa. Habang nagsasalita siya, nakikinig. Yung next na sasabihin niya, pinakikinggan niya. Ang galing, no? Para siyang yung Muppet. Tatay Badong, parang hindi ka naniniwala na matalino Senator Risa. Biro lang, Senator Risa. O dyan, naniniwala akong matalino yan. Galing-galing magsalita niyan. Kung bakit siya magaling, dahil siya ay isang Sir Vance, palitan na. Asan na si ano? Asan na si Marcos? Aimee, nagpalit ka na ba ng pangalan? Napahiyaan po. Yan, complete naman ang araw ko. Nakakita na naman ako ng gwapong vlogger. Ayan ka na naman, Astrid. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pag dito, very sweet ka sa akin eh. Subukan mo i-PM yan. Wala lang. Wala mangyayari. 3%. Oy, wag niyong kakantyawan si Risa Ontiveros ha. Baka kala nyo. Pinagpaplanuhan yan. Alam nyo kung bakit pinagpaplanuhan yan? Napakataas sa rating yan. 3%. Taknang po pa. Ang lapit. Wag mo raw siyang kasuhan. Correct. Huwag ko kasuhan. Baka mamaya sumikat ako eh. Sir Vance, papalitan si Eden. Paano kung mas matinik ang papalit sa kanya? Hindi po. Pangit po yun. Kasi ibig sabihin, pag bumigay po yung net 25 dun, tsak na tsak po ako na yung papalit sa kanya. Hindi na po kasing tapang ni Eden. Putya, isipin na reporter. Kaya nga napalitan to si Eden dahil kung ano-ano mga tinatanong. Kaya ako, I will toe the line. Ganun po yung gusto nila eh. Na kung ayaw nyong luminya, palitan nyo yung parang luminya. Di kita na laban sa 2029. Si Senator Risa, 3%. Tambi, 1%. Nag-i-improve si Tambi. Dati, 0.5 yan. Pag binalita po yan ng mga makatambi. At ganito po balita niyan. Romualdez, tumaas ng 100% sa rating. Pucha, tumaas ng 100%. Tindi. Ang lakas nito. Dating 0.5, naging 1% eh. Talagang 100% talaga yung tinaas. Minandro, mamaya may PM scandal is the key. Sa akin yan si boss, padala ko picture ni Risa. Huwag magpa-intimidate ang Net 25. Sandy Escolano. Salamat kayo, Mr. Chair. Diktador ang anak ng pupa. Good evening uli, Ma'am Astrid Elia. Hello. Walang karapatan magdikta ang PCO kung sino ipapadala ng Net 25. Mga dugon diktador tong mga to eh. Binakapan na si Eden ng MPC. Supported nila si Eden, kapwa nila reporter. Tama lang po yun. Kasi pag hindi nyo sinuportahan yan, no? Kaya kami, kahit na, di ba? Suportahan namin yung mga vlogger. Kasi, kayo na isusunod niyan pag hindi nyo sinuportahan yung mga vlogger na. How are you, beautiful Astrid? Save all animals, go vegan. Utot mo. Hindi kami naniniwala dyan, vegan yan. Huwag ka rito magpakalat ng mga imahinasyon mo. Time out ka na. Ayoko ng mga panukalang vegan yan. Dapat hindi pikon si Auntie Claire, sagutin niya lang ang tanong ni Eden, ask niya lang naman anong barangay yung drug-free. Anong barangay? Isang barangay lang. Umabot din kahit late naman. Like done, like po. Tatay Badong, subok na kakayahan ni Senator Risa. Dalawa lang silang minority, nalusutan pa. Hindi nga siya lang po ang minority. Si Cayetano, ang sabi ni Cayetano, independent siya.
Oh. Wala nang kalaban, natatalo pa. Yan po ang tatak ni Risa Ontiveros. Walang kalaban. Siya pinadala ni Coco Pimentel. Sige, ikaw nang ano dyan, ikaw na minority. Natalo pa siya sa eleksyon. At ang tagal mag-react ha. Nanunumpa. Nanguha pa ng script. Buds, ano pong meron kay Auntie Claire at Eden Santos? Ano pong meron sa kanila? Pinatatanggal. Hindi naman yata si Auntie Claire nagpatanggal, pero PCO, malamang. Astrid, simulan nyo na lang po, mahirap ipaliwanag lahat eh. Tatay Badong, pinatigil na din sa rehab. Huwag na kasi gamitin yung salitang rehab, repair lang. Libre, lumulutang nga lang sa dagat, bakit yun? Ibig. Di ba? Yung sinasabi natin eh. Palutang-lutang lang nga, hindi pa ililibre. Drug-free pala, libre droga. Akala namin drug-free na wala ng droga eh. Si Libayan, mainit ang puwet, galit na galit kay Ontiveros. Paano hindi magagalit? Kinampihan niya pala si Ontiveros. Kahit sa bus po, USA nakalagay, yung sunod-sunod na station. Tapos online, makukuha mo yung route ng mga bus, pati time nila. Ang problema, paano ka naman mapupunta ng US, di ba? Wala pong mahirapan ka dun. Inaamoy yung droga. Hindi naman po ganun yung trabaho. Yung trabaho, alam mo yung problema, alam mo yung paano lulutasin. Second, second half ka na ng panunungkulan mo eh. Nangangako ka pa rin ng gagawin. Tanong ko lang, boss, matalino po ba si Bibe? Matalino naman. Nanalo nga eh. Lahat ng nanalong presidente, matalino yan. Kaya lang, maraming mas matalino sa kanila.